Maayong udto Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Mabuhay po kayo. Magandang tanghali sa lahat ng mga Eskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga tutobo sa panig ng Pilipinas. Patoplok yung matang budlat ni Bake. Ni Malo. Nyar! Anong gagawin natin? Sa may kamot, animal. Sa may kamot sa Balakubak, no? Magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Team Ripley. Magandang tanghali sa walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas at sa mga nagpa-super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang tanghali po sa aking mga nanay, ati, kuya. Hoy, kamusta po kayo? Isipin nyo na lang, live pa rin po ito mga kabisdak. Ay, palike and share sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas. Siyempre naman, baka naman pwedeng pa-subscribe. Siyempre, pa-share na rin. I-share nyo na rin. Ang bihira. At sa mga gusto pong makipagdiskusyon dito sa Bisdak Pilipinas, pwede po kayong sumali dyan sa comment section. Babasahin ko po yan. Random lang ho. Baka sakaling ikaw na po ang mabasa sa susunod na mga live po. Mga live? Kala ko live. Miss na kasi ako miss nyo na ako sa live, no? Ay, upload video po muna mga kabisdak. Medyo critical tayo sa live eh. Nakailang live na po tayo, panay gorgor, natitiktikan tayo ni Baki. Balak tayo patahimikin sa live eh. Ito kasi sa upload video, walang interruption. Tuloy-tuloy ang komentaryo at banatan sa Bisdak Pilipinas. Kaya naman magkomento po kayo, sumali sa diskusyon dito sa Bisdak Pilipinas. Malay natin, kayo na naman ang mabasa ko, kagaya ho nito. Sabi ni Frene 731, Comelec needs volunteers for the position of janitor. Walisin ang mga dumi sa Comelec. Matigas ang ulo ni chairman na ito. Nakakahiya ka. Galit na galit oh. Love for money is the root of all evil naman. Malayo pang eleksyon. Marami nang nakiusap na wag dayan ang 2025 election. Pero hindi talaga sila hindi tinamaan ng hiya, mga animal. Adubi talaga, no? Sabi ni Yoser, Bisdak, i-content mo yung interview ni Tunyeng kay Ngagba. Ito na nga yun, ma'am. Pag-usapan natin mamaya, animal, Sabi ni Maria Notora, baka gagapang yan si Palaka at Tamba ng bilyon-bilyong pera mula sa pera ng taong bayan para pambayad sa mga sinatong sa impeachment, para sa impeachment complaint. Kakapal ng mga mukha, no? Sabi naman ni Prince Hector, ito binanata niya si Atty. Claire It only shows that Auntie Claire needs more brain. She can't understand a very clear hyperbolic statement from VP Sara. Kasi yung bloodbath kasi parang masyadong pinipersonal yung pagkaintindi ni Atty. Labo, Atty. Claire. Gusto niya talaga daw yung literal na bloodbath ni Malo. Alam mo naman yung maduguho talagang dipinsahan, no? Patungkol sa impeachment. Yun lang naman. Bakit kinulayan niyo pa ni Malo? At ang pinakamagandang nag-comment po ngayong araw ay ito. Katablo ka, guys. Basta yung mga magagandang comment, ipa-flash natin sa inyong mga screen. Kagaya ho nito.
Sabi ni Gorgonite. Gorgonite, basir ka. Gorgonite, sana nabasa mo to ha, manood kayo lagi. Hindi mal nabash pa ako dito ha. Sabi ni Gorgonite, hindi kaya bayad na? Just asking lang. Gorgonite 4378. Kasi nagpost kasi ako kagabi, ang sabi ko po kasi na kaya hindi po ako nakapag-live na dahil lagi akong nagugurgor. Kita nyo naman, kada live natin, nagugurgor. Parang papunta na po sa talagang magurgor yung channel ko. Kaya minabuti ko muna magpalamig kasi si Palaka, yung matang budlat niya, nakatitig sa akin lagi. Tuwing gabi lang naman, nagugurgor, no? Kaya sabi ko, sige na nga, upload muna, subukan ko po. Ganun din naman yung komentaryo ko po at imposible pong mabayaran ako. Parang live lang din naman kasi ma'am kasi yung komentaryo ko, upload video, sim pa rin sa live. Ganun pa rin ang banatan, hindi nagbago. Paano nabayaran ma'am? Siguro kung titigil na po ako dito sa sa pag-upload ng mga higit kumulang 1 oras, araw-araw ma'am, 2 beses po yan ma'am ha. Araw-araw po ako nag-upload. Hindi lang live, pero sim pa rin ang ating sistema, sim pa rin ang ating sit-up. Banatan pa rin to the max. Paano mabayaran ma'am? Siguro namimiss na ako ni Gorgonite. Huwag kang mag-alala ma'am. Magla-live din ako pag naging presidente na si Inday Sara. Kaya mo sabihin niya, awards. Kailan pa yun? Malay natin bukas, presidente na si Inday Sara, hindi na tayo magugurgor. Mag-live na tayo bukas. Palamig lang. Ano sabihin ma'am, nagbayaran ma'am ha? Mayos ka nga ma'am. Anyway, yan po yung mga nagkomento sa mga gusto pong sumali sa diskusyon. Araw-araw, 2 beses sa isang araw. At abangan nyo lang yung upload video natin, mga 1:00 media or 2:00 sa hapon. Sa gabi naman, nag-a-adjust po ako, 6:45 or 7:00 ng gabi. O sa mga magre-replay, 8:30. Maraming salamat po in advance, mabuhay po kayo. Thank you so much po. Ano ba ang hinintay natin? Medyo mainit po ang ating pag-uusapan ngayon. Tanghali, tara na! Bisda na! Oh, ito ni Mal. Wala na, weak talaga. Umamin si Ngiwem. Sa wakas, umamin si Ngiwem na palpak lagapak at weak na presidente ng Republika ng Pilipinas. Alam mo yung podcast ni Tunying podcast ng mga ubob Kasama si Damunyor. Ngagba! Talagang ayon sa kanyang podcast, kasama si Tunying, ayaw daw niya ng gulo na. Soko na ba ito sa mga Duterte? Ayan o. Anong reconciliation? Reconcile? Mukhang walang reconcile sa mga pamilyang Duterte. Ngiwi, miyari ka, inumpisan mo. Ngiwi ka talaga. Yung podcast ni Tunying at ni Ngiwi, pinapatunayan lang po nila dyan na weak leader si Ngiwi. At marami pong inamin itong si Ngiwi at magugulat ho kayo. Iwan ko ba? Parang nagpodcast siya para bumagsak siya dito. Kaya pag ikaw supporter ng Ngiwi, mukhang mapakamot ka rin sa ulo gaya niya. Anong gagawin natin? Dami niyang inamin. Patungkol sa mga smugglers, patungkol sa mga durugista. Weak nga. Umaming palpak. Kaya piyestahan po natin itong sablay na podcast ni Tunying at ni Ngiwem. Kaya patoplok po mga kabisdak. O, narito na agad. Kumusta po kayo, Mr. President? Mabuti naman, mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na... Teka lang. Mali yung dinig ko Kamusta ka, Mr. President? Akala ko yung dinig ko, ngiwi naman.
Di ba? Ay, realization daw. Ano daw? Kala ko ngimi naman. Okay talaga. Ganito po ang naging resulta po ng eleksyon. May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions din sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya Tawa-tawa pa, Yawards. na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, ito muna, sa isa. Dito inamin niya na talagang namumulitika siya. Nimal, oh. Nagsawa na daw ang mga tao sa pamumulitika dahil sa palpak ng alyansa sa nakaraang eleksyon. Inamin mo rin talaga pala na namumulitika ho. Di, Nyor, talagang sawang-sawa ho ang mga Pilipino sa inyo. Hindi lang po nung nakaraang eleksyon, kundi simula umpisa nakaupo ho kayo dyan sa Palacio de Polvoron, Awards. Sawang-sawa na ang mga Pilipino sa pamumulitika ninyo sa mga pamilyang Duterte. Hindi lang sa pamilyang Duterte. Kasama na rin sa mga supporter si Tatay Digong. Hindi ba ho napansin ninyo? Simula pa doon kay General Bantag na pinakulong na kinasuhan ho ninyo, gawa-gawang kaso. Ang tindi ng ginawa ho ninyo doon. Kay Tives, kay Pastor Kibuloy, sa QOGC, sinungaling ka pa doon, nag-fake news ka pa. At katay Tatay Digong, pinadala nyo sa Netherlands, kinidnap nyo. Kay Vice President Inday Sara, impeachment. Kay Harry Roque naman ngayon, lahat na lang, sawang-sawa na ho ang mga Pilipino sa pagmumukha ninyo. Ang dabis dyan, step down. Yan po ang totoo. Kaya hindi po binuto ng mga Pilipino, lalo na taga Mindanao, mga OFW, yung inyong mga kandidato na magic lang ni George Budlat na mata. Talaga. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan. Dahil... Teka! Alam mo, kung supporter ka, insay mada vlogger ka ng MM, siguro magtubok ka na lang. No? Tigil ka na po. Mag-resign ka na lang. Ba't mo inamin? Ba't mo inamin na palpa ka sa pagka-presidente mo? Di ba naramdaman ng mga Pilipino ho talaga na wala kayong ginawa at lalo po kayong wala kayong proyekto. 3 taon sa pagka-presidente, ngayon mo lang naramdaman na ang mga Pilipino ay galit na ho sa inyo dahil sa mabagal na serbisyo ninyo. Wala talagang serbisyo. Ang tawag dyan, mahinang nilalang. Mahinang nilalang tawag dyan, weak leader nga. Ba't mo pinabayaan ang 3 taon na magkaganito ang bansa natin? So dito, aminado ho siya talaga na walang ginawa ang mga opisyal ng gobyerno sa pamahalaan ng Marcos. At inamin niya na kay Katunying. Wala naman talagang ginawa. Ang ginagawa po, panay-banat sa mga Duterte. Lalo na po yung bago ninyong, di pala bago, luma na rin yan eh. Spokesperson na si Auntie Claire, ang bukang bibig, Duterte, Duterte, Duterte. O sino ba ang hindi madidismaya sa inyo at magagalit sa inyo? Serbisyo ninyo, napakawik. Serbisyo po ninyo, walang kwenta. Dahil hindi po talaga ninyo inisip yan. Project? May project ba kayo? Kakap naman project ninyo, mga animal. Ay, nung bago akong upo, sabi ko, ayokong mangyari
na business as usual. Opo. Dahil Business as usual! Parang sinisipo pa si Tatay Digong dyan, ah. Ayaw daw niya mangyari na business as usual. Ano bang ginawa? Ano bang ginawa ni Tatay Digong na sinundan mo? Ang palpak mo kasi, no? Sa panahon ni Tatay Digong, kontento ang maraming Pilipino. Bakit sasabihin mo business as usual? Isipin mo, 90 to 91% trust and approval rating si Tatay Digong nung pagbaba niya sa kanyang tungkulin bilang isang presidente. Sasabihin mo business as usual? Huwag na, business as usual sa mga dilawan. Business as usual sa inyong mga alipuris. Kung sinunod mo lang yung ginawa ni Tatay Digong, siguro hindi kakala sa inyo. Wala kasing continuity nyor. Kaya ito, nagkadalit-silit binagsak kayo ng taong bayan. Walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking... Teka, may nangyari ba sa Pilipinas? Tingnan mo. Umaangat ba ang Pilipinas? Wala naman, ah. Tingnan mo nangyari sa Pilipinas, mahal ang bugas. Meron ang 20 pesos per kilong bugas, animal, bukbuk pa. Walang nangyayari nyo. Kaya, itong Pilipinas ngayon, isa lang ang solusyon, mag-step down ka na lang. Para lahat ng problema sa bayan ay masusolusyonan ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi mo kaya maging presidente nyo. Ito lang, hihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki na yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, kabot sa ulo na lang. Meron na malalaking project, saan? Sabi nga ni Tatay Digong, ni man, ang tagal na to sa pagkapangulo, wala mang panggulat. Teka, ano pong malalaking proyekto ninyo na ikakagulat ng taong bayan? Di ba wala nga? Subway? Ito na ho tayo ngayon, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagwa. Yung Metro Manila Subway, inaangkin na rin nila. Wala proyekto ngayon. Tingnan mo kung may proyekto yan, bakit nabanggit niya yung subway lang? Wala kasi. Yung subway po, ay proyekto po yan ng Build program ni former President Duterte. Yan ang totoo. Huwag niyong angkinin, wala. Wala kasing proyekto. Kaya may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Uy! Kailangan gawin na natin. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Umamin din eh! Hindi daw niya talaga nabigyan ng sapat na atensyon yung mga maliliit na bagay. Nilaglag yung kanyang sarili. Anong tawag dyan? You're weak. Ayan mga pupunisang tanganisa, mukhang hindi na po tayo magtalo At tinanggap na po niya, inamin na po niya na wala talaga siyang ginawa. Kawawang nilalango ito. Kasi nga, ano bang ginawa mo? Polvoron. Ang galing nito niyang dito, napaamin niya si Ngimim dito. Yung para maging masagbaginhawa, ang
pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, tingnan mo! Animal, 3 taon ka naging presidente. Hindi mo nabigyan ng atensyon yung traffic, pila sa MRT. Ngayon mo lang gawin? Tangi naman! Mga ensaymada, bulagers, bubunisang, tanganisang, loyalista ni Agba. Inamin rin naman niya na wala talaga siyang ginawa. Animal, 3 taon ka naging presidente, traffic, mga nangyayari sa MRT, mga maliliit na bagay, hindi mo pinansin. Nag-podcast ka, inamin mo talaga, Resign na, Nyor! Tingnan mo, ito, sunod ang tanong. Yun na daw. Amin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Nag-concentrate kami lahat. Wala nang kawala. Ito, tinanong siya muli. Inamin mo ba na may pagkukulang kayo doon? Wow! Ito ang dagat. Wow, dagat. Ito ang week. Wow, week. Ito mga kababayan ko, nakakatakot ito kasi itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, umamin siya, wala talaga siyang ginawa. At nagkulang talaga siya sa mga maliliit daw na bagay. Dahil nakatutok daw sa mga malalaking bagay at palpak pa rin daw siya. Sige nga. Sa kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Ngayon mo lang naisip, 3 taon ka na. Buset! Ayan mga kababayan ko, 3 minuto pa lang yun. Mga 20 minutes komentaryo, nabubuisit na tayo. Isipin mo, inamin niya na talagang malaki ang pagkukulang niya at palpak siya. Sus ko, Ginoo. Ito pa, ito. Tuloy natin, tuloy. Galing nito Nyeng, Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking Taipan. Sabi ko, naiinggit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Sabi, dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, totoo rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin Minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nimala. Ito na naman. Inamin na naman niya. Napalpak pa rin siya dito. Kasi yung mga proyekto daw naantala. Samantala daw yung mga Taipan na kilala niya tuloy-tuloy. Sa gobyerno, sa kanya, hindi man daw matutuloy. Ang tawag dyan yun, weak leader ka. Bibigyan kita ng halimbawa, Nyor. Kay Tatay Digong, Nyor. Alam mo, Nyor, yung MRT7, Nyor? Papuntang Bulacan, Nyor. Ni panahon ni Panot, Nyor, hindi magawa-gawa yan, Nyor, Kasi nga ang problema, Nyor, yung right of way. No? Nung pagdating ni Tatay Digong, pagdating ni Tatay Digong, yung mga problema sa mga right of way, nasolusyonan ni Tatay Digong, Walang nakakapalag kahit sinong bureaucracy na sinasabi mo.
Proyekto yan para sa taong bayan. O, anong nangyayari? Natuloy. Di ba ho? Natuloy ni Tatay Digong, nagawa. Iwan ko ngayon kung natuloy mo ba. Oh. Baka hindi. Ang tawag dyan, your political will. Ikaw, wala kang political will, kaya wala kang naituloy. Kininampa the block. Gawawa yung mga supporters ng MMD ito. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin, pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Hay! Masyado naman mababait. Sa banda? Sa puwet? Hindi yan mabait tawag, Tunying. Weak. Mahinang nilalang yan, Tunying. Hindi mabait. Weak leader yan. Ikaw, presidente ka? Ganyang ugali mo? Ang daming mga ruko-ruko sa Pilipinas. Ganyan yung karakter mo. Hindi ka pang presidente. Pang presidente ka, pwede sa purok nga lang. Presidente sa kooperatiba, pwede ka. Kahit ka presidente sa kooperatiba, kailangan hindi ka mabait, kailangan matapang ka. Paano pa kaya presidente ng Republika ng Pilipinas? Kaya pala na walang nangyari sa Pilipinas ni Mal. Weak nga, umamin din, oh. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Oy, anong gagawin daw niya? Maging masamang tao? Sobrang sama mo na nga, sir, eh. Ginawa mo sa Kio Jesse, mabait ka? Ginawa mo kay Tatay Digong, mabait ka? Ginawa mo kay Inday Sara, mabait ka? Los mo. Ginawa mo kay Pastor Kibuloy, mabait ka? Sa banda yung mabait mo? Oh, yan ba mabait sa inyo? Kakatakot naman, ano nang masama? Grabe si Tunyeng dito, mga kapuri, ha? Magkano, Tunyeng? Pero, mo, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Uy, mabagsik daw! Wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon. Pasensya na kayo uli, ano? Umamin din siya! Palpak! Alam mo nyo, hindi naman kailangan na mabagsik para maging demonyo ka. No? Hindi! Kailangan mo lang kamay na bakal, political will, sitahin lahat ng mga tarantado sa bayan, mga kriminal, mga durugista. Wala kang ganun eh. Hindi man lang namin narinig na galit ka sa mga durugista. Ang sabi mo nga lang naman, bahala sila sa buhay nila, tuloy lang sila sa ginagawa nila, basta kami tuloy lang din. Ang tangingot eh. Paano maniwala sa inyo? Wala kang ganung karakter. Hindi ka pang presidente, kaya resign na lang, Nyor. Ito pa, Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Tingnan mo. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Roko-roko! Yan ang mga weak leader talaga. Diba? Tingnan mo, yung impeachment, bahala na daw sa Senado yan. Ganun ba yung leader? Kasi gusto mo ma-impeach si Inday Sara. Si Tatay Digong, matindi ang sabi ni Tatay Digong sa mga gustong mag-impeach kay Leni Robredo. Itigil nyo yan. Elected yan. Binoto yan ng taong bayan. Di ba ganun si Tatay Digong eh? Magka-problema tayo dyan. Kaya itigil nyo yan. Ito, bahala na yan sa Senado. Lukuro-ko, no? Kasi gusto niya ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Grabe yung podcast na ito. Ang daming revelasyon ng pagiging weak leader. Papasok na po kayo sa second half. Kumbaga sa basketball, papasok na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay. So may inamin tatanungin din ko to. po kayo. Nilaunch niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon.
At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Bigas na. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa noong 2022, noong 2023? Dahil hindi namin, noong 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. Teka lang. Interrupt muna ako dyan. Marami na daw dam pinagawa. Marami daw irrigation pinagawa. Meron ba? Tanginumin, no? Madaling magkwento. Ang tanong, nasan? Budol talaga, no? Saan yung dam? Saan banda? Irigasyon, saan banda? Problema na nga ho yung mga kamag-anak namin sa Nueva Ecija kasi ni Malo, irigasyon walang tubig. Kaya talaga nyo, Ronlo ka talaga sa bayan, sobra-sobra, ha? Sige nga, 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Tingnan mo, ha? 2023 daw, pinakamalaking ani sa kasaysayan ng Pilipinas ng palay, nalampasan pa daw ng 2024. Bakit? Tayo yung pinaka-number 1 importer sa buong mundo. Ang yabang niya dyan, ang yabang, no? Ang yabang kasi yung 20 pesos na kilo ng rice, hindi na nagawa noon kasi problema pa daw Tapos ngayon, nagawa na dahil may mga irigasyon na daw. Isipin mo daw, tumaas na daw yung ani. Pero bakit? Sa kasaysayan din, na itala sa Ngagba Admin, ang pinaka-number 1 importer ng bigas sa buong mundo ay Pilipinas. Talo pa natin ang China. Bodal niya, ro? Nanginamin, ha? Sige nga, Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Bakit nga? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tingnan mo, ha? Inamin din niya na ngayon lang daw talaga sila tumulong. 3 taon. Di ba kung tumulong ngayon, baka wala pa nga Panay import-import lang daw. Umamin din siya, panay import-import lang siya. Siyempre, number 1 importer sa kasaysayan ng Pilipinas, sa buong mundo. Under Ngagba Admin. Sila lang yan. Tapos, yung importation yan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, Ayan, ang importasyon ay illegal at legal. Alam din niya. Ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Sige nga. Sino yung mga smugglers dyan? Animal. Hindi to realization. Confession. Okay talaga. ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Etong pinakamalupit. Sabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Kailan nag-i-smuggle? Mga official din ng gobyerno. Inamin niya yung mga smugglers, official ng gobyerno, kasama si Michael dyan. Yung bayaw mo, kasama ba dyan? Si Baki, naalala ko tuloy yun. Jong. Maraming salamat sa suporta sa aking pamilya. Babangon tayong muli, sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Di ba si Michael special envoy to China pa, naano yan sa smuggling? Sus kunyor.
Maganda siguro, banggitin mo yung mga nasa gobyerno. Total, sinabi mo naman eh. Bakit hindi mo pinagsisipa? Naman. Meron kaya atang tongpat? Kumikita sila. Ah. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko. Tinanong ba nito niyang kailan daw ito nangyari? Pag-upo daw niya. Sa pag-upo niya, ibig sabihin, sa panahon niya talaga, yung smuggling ng rice, lampas hanggang halangitan. Ang inagro, confession 1.0. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggled, at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, meron mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Ngayon lang daw nabuo lahat, 3 taon na. Napakawik. Ganito. Balikan ko muna yung tanong na, bakit ngayon daw lumabas yung 20 pesos? Ang dami niyang pasakalye, sablay pa rin. Ang sagot po dyan, kasi nga, namumuliti ka. At baka sakali makakuha sila ng boto sa Visayas at Mindanao. Ang problema, yung bataan niya sa Visayas, bagsak. Natalo ni Barry Cuatro, pambato ni Tatay Digong dahil sa 20 pesos per kilong bigas. Yun po talagang totoo. Mantakin mo ha, akatakot itong sinabi ni Dayunyor, ngayong mga smugglers daw ay kasangkot ang gobyerno. So sino bang gobyerno? Di ba sila? Ang tanong, alam niya, yung mga nasa gobyerno, smugglers, meron bang nakulong? Ito yung nakatakot dahil walang nakulong, walang naparusahan. Meron silang nire-read. Pero mukhang drama lang eh. Nasaan yung smugglers? Nasaan yung nakulong? Wala. Isa lang ibig sabihin, kumikitang kabuhayan yung mga nasa gobyerno ngayon under ngagba admin sa pamamagitan ng smuggling. Sabi rin niya na. Hindi naman sabi natin yan, ha? Sige nga, confession palpak. Ito pa, tuloy. Ako meron pa po akong isang naisip, baka lang pwede nyo i-consider. Sige. Matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit. May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman na kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun na nga, di kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, e-gov app na gano'n. So, ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage. Para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, sige, ayos na ito, stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Hindi sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hanggat maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer. Para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahin ng kalayo-layo. Opo. Ang ubob ng tanong ni Tunyeng, ang ubob din ng sagot. Nag-usap yung dalawang ubob.
Ito kasi yung tanong niya dyan ay tungkol doon sa health sector. Na paano daw masolusyonan yung mga yung mga nanghingi ng tulong ba kasi pumipila pa. Tulog ba to si Tunyeng? Tulog ba to si Dayunyor? Anong sagot ni Dayunyor dyan? Kailangan daw igub daw para mabilis. Internet nga sa Pilipinas, utal-utal. Hoy, Tunyeng, Nyor. Mga tulog ba kayo? Ginawa na yan ngayon Ginawa na yan ni Tatay Digong sa pamamagitan ni Kuya Bungo. Yung Malasakit Center. Kaya nga nagkaroon ng Malasakit Center para ang mga tao ay hindi na pupupila kung saan-saan humihingi ng tulong. Hingi ng tulong sa PCSO, hingi ng tulong sa mga congressman, DSWD, or sino-sino ba guarantee check, PhilHealth, kung ano-ano pa bang mga ahensya ng gobyerno ng pinaghingian, kaya pumipila sila doon sa kadami-dami. Ang ginawa ho ng Duterte admin sa pamamagitan ng batas ni Kuya Bungo ay yung Malasakit Center. Nilagyan niya ng Malasakit Center ang mga pampublikong hospital na kung saan ay para sa mga lahat ng Pilipino na nangangailangan ng tulong. Yun po yun. Ang problema ko dito sa gobyernong Marcos, kinaltasan pa ng pondo itong Malasakit Center. Yan ang pagtuunan nyo ng pansin na gawin nyo po palawakin pang Malasakit Center sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil marami pong natulungan yan, milyon-milyon. Yan yung sagot, Tunyeng, sa sinasabi mo, Tunyeng. Nagawa na yan. Ayaw lang talaga pundahan ng UWM. Anong internet awards? Utal-utal nga ho yung internet ito. Ito pa, tuloy. Yung pong drug situation. Ito. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan na naman daw po. Small time lang naman daw. Nandiyan na. Ito maganda to, guys. Pakinggan nyo po. Umamin din siya dito. Palpak. Tingnan mo, pakinggan niya. Nandyan na naman. Sabi niya, nandyan na naman daw. Ibig sabihin, nandyan na naman mga drugoista. Ano bang gusto niyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Ano yun? Kagaya daw dun sa maliliit versus sa maliliit na project. Walang pagkakaiba doon. Maliliit versus sa maliliit. Hindi ba talaga na-edit yun? Anong pagkakaiba sa maliliit at versus maliliit? Droga pinag-uusapan. Maliliit sa maliliit ka dyan. Hindi nga. Madalayo. Pasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Ba't alam mo yan? Yung mahirap daw buwagin, yung pinakamalaking sindikato. Kasama ng mga nasa gobyerno daw kasi, mga pulis. Dahil malaking pira daw, mahirap buwagin. Sige, buwagin mo si Palaka. Buwagin mo sarili mo. Sabi niya, malaking pira yan. Putangin, alam niya talaga, magkano ba ang partihan? So, malalaki daw yung binibira nila. Yung malalabultuhan na daw. Putangin na, drama-drama dun sa litagtag. At tinuruan mo yung pulis, anong sasabihin? Tinuturuan ng coach? Ay, ito, binibira daw nila malalaki sa kasaysayan daw siya sa pinakamagaling. Di ba kami nakabalita na may winasa ka ng mga laboratorio niya?
Na? Wala as in. Si Tatay Digong, sunod-sunod, kahit laboratorio sa bundok, laboratorio sa kadagatan, wasak ni Tatay Digong eh. Pero ito, los-losoy. Wala. Padila-dila pa. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno. Hinumila. Sabay lunuklaway, pati judge. Kaya daw niya bayaran lahat. Alam mo Alam mo, gawain ba? Kaya daw bayaran yung judge. Kaya pala, hindi ito na-read ni ni Jonathan Morales. Anong gamit your pera, nyor? Okay, talong sa druga. Isa ang binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin, yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan. Ang tanong, nabuwag ba yung mga sindikato na yun? Ang sagot, hindi. Kasi wala ka namang napakulong na sindikato. Meron ka bang napakulong? Wala. As in, kahit isa. Baka katabi mo. Ipakulong mo katabi mo? Ito namin. Kaya hindi na namin Bigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Ito na ang katotohanan. Nasaan ka, Marbel? Sinabi niya na hindi na daw niya binibigyan ng pansin yung mga nasa baba. So, ibig sabihin, hinayaan na lang niya na dumami yung mga durugista ngayon dahil nakatuon daw sila doon sa mga sindikato. Wala ngang sindikato na huli. Kaya pala, nyor, dumami ang mga durugista. Kagagawan mo rin pala, hindi mo pinapansin eh. Ba't hindi mo pinapansin? Salot nga ang mga yan. Kaya marami na pong nabiktimang mga kabataan eh. Ito galing sa bunganga niya na hindi na niya pinapansin yung mga sa baba. Ang ibig sabihin yun, yung mga maliliit, yung mga durugista, hinayaan na lang niya. Kaya pala sabi niya, tama naman din, kasi sinabi man niya sa interview, bahala kayo sa ginagawa ninyo. Maabutan din namin kayo, bahala kayo, basta kami tuloy-tuloy lang din. Di ba? Ito yun, umami na. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. Wala kang nakulong. Wala kang nahuhuli. Meron ba? Hulihin mo yung kamag-anak mo. Nakayari ka dyan. Wala as in. Wala. So, ngayon, in the same vein, yun nga, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Yeah, po. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo. Maraming nagbebentaha, maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming bagong is cops on the beat na may tao doon. Kasi kung may tao doon, walang ginawa yan, araw-araw umiikot ng umiikot. Alam niya lahat yan. Yeah, po. Oo, alam niya lahat yan. Mantakin mo 3 taon naging presidente, ngayon lang siya nakaisip na kailangan din pala asikasuhin yung mga durugista sa baba. So ngayon, inamin din niya na dumami na talaga ang durugista. No, nagsibalikan na. Ang problema dyan, magka-problema sila ni Marbel dyan. Sabihin mo ni Marbel, hindi eh. Pero ito, inamin ni Dayon, palpak, wala siyang ginawa. Sa mga durugista, hinayaan lang nila. At ngayon, napagtanto na ho nila, kailangan din pala gawa ng paraan yan. Ang tanong, magagawa ba? Ito, tingnan mo. Suko na si Dayon dito sa... Okay, teka lang. Tingnan mo, Tingnan mo, yan, sa droga, smuggling, umamin, weak, wala siyang ginawa. Ito, pakinggan nyo po,
mukhang suko na ho itong si Dayunyor sa pamilyang Duterte. Gusto makipagbati, ayaw daw ng gulo. Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Hoy! Ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Hoy! Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Hoy! Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Oh, patay ka dyan. Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Oh, now, oh! Ang inumin. Ang kapal na naman ang mukha nito. Gusto makipagsundo sa mga Duterte. Oh, lol! Pagkatapos ang lahat-lahat ng itong ginawa mo sa mga Duterte, pinadala mo si Tatay Digong sa ICC, pina-impeach mo si Inday Sara sa Kamara, yung 2025 GAA, yung flood control projects, 17 million overvotes, mga almost 18 million. Tapos sasabihin mo ayaw mo ng gulo? Yung sa PhilHealth funds, sasabihin mo ayaw ng gulo? Yung bininta mo yung ginto, ayaw mo ng gulo? Yung ginawa mo sa pamilyang Duterte, walang kapatawaran yan, Yor. Yung ginawa mo sa KOGC, walang kapatawaran yan, Yor. Malas mo. Kasi ang pamilyang Duterte, ayaw yan makipagbatiho sa inyo. Ito po talaga ang gusto ng pamilyang Duterte. I'll also add that because I told him a lot of people are crying. Yes. They are depressed, hurt, stressed Yes. about what happened and what is happening right now and what is happening in the country. And then he said, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. Yes. Makinig ka, Yor! So I'm remembering this from kasi I cannot take notes, I cannot take a ball pen. So, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat, there will be a day of reckoning for all. Nako! Hindi reconciliation ang gusto ng pamilyang Duterte, kundi there will be a day of reckoning for all. Magka-problema ka dyan, Yor. Yan ang pinapakita lang ni Dayunyor na siya ay takot na sa pamilyang Duterte kasi nga si Inday Sara maging presidente naman yan. Ilang taon na lang din eh. Kung matatapos yung termino at malakas si Inday Sara at naramdaman niya nakaraang eleksyon kaya na nabago na ngayon. Ayaw na daw niya ng gulo. Pero ito man sinabi ni Tatay Digong, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ang lahat. There will be a day of reckoning for all. Nako, hindi pwedeng walang negosasyon yan, Yor. Talagang ang mga Duterte ay hindi ho yan papayag. Tingnan mo, sa nangyayaring uno sa kanila, dilubyo, sobra-sobra na ho eh. Hindi man sila sumuko. Sa tingin nyo ba, ang mga Duterte ay makipagkasundo dito kay Dayunyor? Hindi. At lalaban ang mga yan. Nandyan na eh. Nasa mga Duterte na ang momentum. Ano ba? Ano ho sa tingin ninyo? Ito, sumali po kayo sa diskusyon dito sa Bisdak Pilipinas. Payag ba kayo na makipagkasundo ang mga Duterte kay Dayunyor sa gobyerno ni Marcos? Or okay itong sinabi ni Tatay Digong, sabihin mo sa kanila, relax lang, may hangganan ng lahat, there will be a day of reckoning for all. May kapatawaran ba itong pagtatraidor ni Dayunyor sa pamilyang Duterte at sa bayan? Sumali po sa diskusyon, magkomento dyan sa inyong mga comment section. Baka sa susunod, kayo na po ang mababasa ko dito sa Bisdak Pilipinas sa susunod na upload video po natin. Maliwanag po na kumambyo na si Dayunyor sa podcast ni Tunyeng. At confession po ito,
hindi realization. Lahat patungkol sa smuggling, pang-isyo sa droga, inamin niya ang lahat. Pagiging palpak, pagiging weak leader, walang alam na Pangulo, inamin niya sa naturang podcast. Confession ng pagiging weak leader. Anyway, maraming salamat po sa lahat. Kita-kits po mamaya. Panoorin po ninyo yung upload video ko mamayang hapon, gabi. Alas 6:45 to alas 7. Sa mga gusto mag-reply, alas 8:30. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Dagang salamat Visayas ug Mindanao. Maraming salamat Luzon. Maraming salamat Pilipinas. At maraming salamat po sa lahat mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Hanggang sa muli. Magandang hapon po sa ating lahat. Bisdak Pilipinas. Pa-share, pa-like, at pa-subscribe sa mga bagong salta sa Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat po. Bye-bye.